Sur. Narito ang report. Sa General Santos City, nalubog ang isang subdivision. Naperwisyo ng baha ang daloy ng trapiko. Ang ilang bata naman ginawang paliguan ng tubig na umapaw sa kalsada. Humupa na ang baha roon. Sa lakas ng ulang naranasan sa Pulangi, Albay, umapaw ang San Francisco River. Tumirik sa kalsada ang ilang sasakyan. Paghupa ng baha, tumabad sa mga residente ang makapal na putik. Bahang may kasamang putik din ang pinroblema ng mga residente sa Barangay Bunawan, Davao City. Sa kabila ng matinding baha, nanatili pa rin ang mga residente sa kanilang mga bahay, maging ang mga nakatira malapit sa umapaw na Bunawan River. Humupa na ang bahang umabot hanggang sa highway. Ayon sa Davao City Planning and Development Office, isa sa mga dahilan ng matinding pagbaha sa lungsod ang mga kanal na barado ng basura at lupa. Agad naman daw susolusyonan ng Davao City Engineers Office ang pagbabara ng drainage system. Nag-iwan naman ng 2 patay ang pagbaha sa Camarines Sur at isang sugatan sa Cainta, Rizal. Ayon sa Office of Civil Defense, mahigit 9 na milyong piso ang halaga ng iniwang pinsala sa agrikultura at infrastruktura ng masungit na panahon. Para sa unang balita, Maria Bulaklakaw Center reporting. Inutusan ng impeachment court ang PS Bank na dalhin ngayong araw ang original na signature card para maikumpara sa isinumite ng prosekusyon. Pero pinatatakpan ni Presiding Officer Juan Ponce Enrile ang bahagi ng mga dokumento na tungkol sa dollar account si Chief Justice Renato Corona. Nanindigan si PS Bank President Pascual Garcia III na bagamat may pagkakapareho sa mga pirma, may mga marka raw ang mga dokumento na wala sa original. Inusisa naman ni Senator Judge Jinggoy Estrada ang umano'y ugnayan ng pamilya ni PS Bank Branch Manager Annabel Chongson sa angka ni Lead Prosecutor Niel Tupas Jr. Ang mga pamilya raw kasi ni Tupas at Chongson ay magkaalyado sa politika sa Iloilo. Pinabulaanan ni Tupas na kilala niya si Chongson. Unang beses niya raw itong nakita noong Lunes nang humarap na sa impeachment court si Chongson. Pagpapatuloy ang paglilitis mamayang 2:00 ng hapon. 25 tuko na ibinibenta umano na sabat ng mga otoridad sa San Pedro, Laguna. Arestado rin ang 12 taong tinukoy na nagmamay-ari umano ng mga tuko. Darito ang report ni Susan Enriquez. Sa loob ng crate na ito, tila naghahanap ng kalayaan ng 25 tuko o gecko. Nakuha ng mga tauhan ng San Pedro, Laguna Police ang mga tuko sa bahay ng isang nagngangalang Eduardo Junio sa Barangay Cuyab mula sa isang tip o tawag sa kanilang himpilan. May mga tao na doon nga sa lugar sa Barangay Cuyab nagsumbong din sa atin. Tumawag po dito na meron nga mga tuko silang naririnig doon sa lugar na yun. So immediately, yun na po yung pinuntahan po ng ating mga pulis. And then, pamagitan po noon, nahuli po natin sila, na-entrap po natin yung 12 suspect. Pero tinatanggi ni Junio na may mga pagmamayari siyang mga tuko. Hindi rin daw niya alam na may bentahan ng mga tuko sa kanyang bahay. Yun, nasa bahay nga ako, may sakit ako eh. Iniwan po sa bahay niyo? May sakit naman ako, nasitaso ko. Wala mo alam, nakagulo na pala. Gayunman, arestado pa rin si Junio pati na ang 11 taong tinukoy na nagmamay-ari umano sa mga tuko. Tumanggi ang ibang suspect na magbigay ng pahayag o magbigay ng impormasyon tungkol sa mga nakuhang tuko. Pero ayon sa mga pulis, sa iba't ibang lugar daw nang galing ang mga ito at nasabat lang na magbebentahan na raw sana sa bahay ni Junio sa San Pedro, Laguna. Paniwala ng mga pulis, wala na mga tuko sa kanilang lugar. Nahaharap sa paglabag sa Animal Welfare Act si Junio at ang 11 pa dahil sa umano'y pagbebenta ng tuko at ang katapat nitong parusa. So, pag nakonvict po sila, meron po silang kaparusahan na pagkakulong ng mula 6 na buwan pero hindi po tataas ng 2 taon. At meron din silang multa na 1,000 hanggang 5,000. O pwede po parehong ipataw sa kanila yun ng hukuman. Bukod sa paglabag sa Animal Welfare Act, ipaghaharap din ang reklamong paglabag sa RA 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang mga inaresto. Naging laganap ang paghuli at pagbebenta ng tuko dahil binibili raw ang mga ito ng malaking halaga matapos kumalat ang wala pa rin basihang sabi-sabi na nakakagaling daw ang mga tuko ng iba't ibang sakit mula sa AIDS hanggang sa hika. Dati na nagpalabas ng pahayag ang Department of Health na walang pag-aaral o basihan na nagsasabing nakakagamot nga ang mga tuko. Para sa unang balita, Susan Enriquez reporting. Pagtangay ng side mirror ng ilan nakaparadang sasakyan sa Makati nakuna ng CCTV. Pinaghahanap na ng mga pulis ang taxi driver na umano'y kasabwat sa pagdanakaw. Darito ang exclusive report ni Emil Subangil.
Batay sa oras na rehistro sa kuha ng CCTV camera, pasado alas 4 ng madaling araw, dumating ang mga suspect sakay ng isang taxi sa kalsadang ito sa Makati. Pagparada ng taxi, naiwan ang driver sa pwesto. Bumaba naman ang pasahero at saka dinikitan ang mga sasakyang nakaparada. Dito na niya isinagawa ang operasyon. Sa paraan kung paano tungkabi ng side mirror ng mga sasakyan ayon sa pulisya, halata raw na sanay ang suspect dahil para lang itong pumipitas ng prutas. Wala pang 10 segundo, tapos na ang operasyon. Ang mga naperwisyo, isa-isa nang nagtungo sa presinto para maghain ng reklamo. Sa akin lang naman, matagal nang nangyayari to, pero wala pa rin ako nakikita ng action talaga na ginawa ng pulis o ng barangay. Wala akong nabalitang nahuli. Siguro dahil maliliit na krimen to mga to, no? Pero nonetheless, kumbaga, apektado ang tao dito. Malaya man na naisagawa ng mga suspect ang krimen, nag-iwan pa rin sila ng ebidensya, makaraang rumihistro ang body markings at plaka ng taxi sa kuha ng CCTV camera. Sa pamamagitan ng tulong ng mga informante at ng beripikahin sa LTFRB, natunto ng GMA News ang operator ng taxi na ginamit ng mga suspect. Kinilala ng operator ng driver bilang si Lodovico Relano. Nakunan din kasi ito ng CCTV camera na sumulyo pa sa bahay ng kanilang biktima. Ayon sa operator, wala siyang alam sa kalokohan nito. In-report namin ang kaso sa Makati Police, Anti-Carnapping Unit at Criminal Investigation Division. Sa pakipagtulungan ng Antipolo Police, natumbok ang inuuwian ng taxi driver na si Relano sa Kupang Antipolo. Pero si Relano wala sa kanilang bahay at pumasada raw ng taxi ng ibang kumpanya. Patuloy naman ang paghahanap ng mga pulis kay Relano. Para sa unang balita, Emil Subangil reporting. Pinakabagong NBA sensation na si Jeremy Lin naka-score ng winning basket sa laban ng New York Knicks kontra Toronto Raptors. Canadian singer Avril Lavigne dumating na sa bansa para mag-concert. Magpahuli, tutok lang sa unang balita. Ang ginagawa